Hello mga kanegosyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa utang. Kung gumagamit ba ako ng utang sa pagninegosyo. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa akin channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa utang. Kung gumagamit ba ako o hindi ng utang sa pagninegosyo. Alam nyo mga kanegosyo, ang tingin ko kasi sa utang ay isang tool na pwede rin natin gamitin sa magandang paraan. Pero pwede rin nating ikapahamak. Depende kasi yan sa taong mangungutang. Kung saan niya gagamitin o gagawin dun sa perang inutang niya. Meron kasi tayong tinatawag na good debt at bad debt. Kasi kung nakakapagbayad ka naman ng utang ng on time at hindi ka na-stress ay magandang sinyalis yon na maganda at maayos ka mag-handle ng pera na inutang mo. Pero kung hirap na hirap ka magbayad tapos stress na stress ka, ay hindi maganda yung paghawak mo dun sa pera. Kasi hindi mo mabayaran. Hindi pala kasama sa usapan na ito yung emergency utang. Yung bang may biglaang may magkasakit na kailangan mo talaga mangutang. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito ay utang sa pagninegosyo. Baka kasi may biglang mag-comment o mag-bash tungkol sa utang niya. Mabalik tayo sa tanong na kung gumagamit ba ako ng utang o hindi sa pagninegosyo. Ang sagot ko dyan ay nung nagsisimula ako ay hindi ako nangungutang. Nag-ipon muna ako dun sa last na trabaho ko at yun yung ginamit kong panimula. Bali ganong style yung ginawa ko. Para kasi sa akin parang mahirap magsimula kapag may utang ka kaagad. Hindi ka pa nga kilala sa ganong larangan. Kaya hindi agad ako ng utang. Kaya mas maganda kung magsisimula kayo na walang utang. Kasi yung puhunan na gagamitin nyo ay pinaghirapan nyo. At pag ganun yung sitwasyon nyo, mas seseryosohin nyo yung business nyo. Pero nitong kalaunan na meron na akong mga loyal customer, doon na ako nagsimula mangutang. Yung kahit papano nare-recognize ka na nila doon sa lugar nyo. Kaya taon din bago ako mangutang. Saka yung mapipilita ka ng bumili ng mga gamit para sa business mo. Kasi hinahanap na ng mga tao yun sa iyo. Kaya para sa akin, hindi masama mangutang as long as kaya mo naman siyang bayaran at napapaikot mo ng tama yung pera. Pero may tamang panahon sa pag-utang. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa business, para sa akin huwag ka munang mangutang. Mas maganda pa rin simulan mo yung business mo sa sarili mong puhunan na pinaghirapan mo talaga. Kasi diba kapag nakuha mo yung pera sa madaling paraan o hindi mo pinaghirapan, madali mo nagagastos yung pera. Pero pag pinaghirapan mo yung perang pinuhunan mo, papahalagahan mo talaga at seseryosohin mo yung business mo. Pero may mga kilala akong negosyante na hindi talaga gumagamit ng utang. Yung ayaw nila na tinutubuan sila. Ayaw nila ng interes o sakit ng ulo. Kasi yung gusto nila sila yung tumutubo dun sa mga tao. Meron akong ganong case na na-experience sa ibang tao na nagbi-business din. At wala namang masama doon. Pero ako ngayon ay gumagamit na ako ng utang ngayon. Bali, tinetake advantage ko yung paggamit ng utang. Pero hindi ako umuutang sa tao. Nangungutang ako sa loan company, credit card o sa bangko. Hindi sa tao. Kasi sa experience ko, napakahirap umutang sa tao. Kasi pag sa tao ka pa ng utang, may masasabi pa sila sa'yo. At saka pag sa tao ka ng utang, hindi lang naman pera yung inutang mo sa kanila, pati yung tiwala. Kaya mas pinili ko pa rin mangutang sa loan company o sa credit card. Pero may naaalala din ako na nangutang din ako sa ibang tao nung estudyante pa lang ako. May kinakailangan akong bayaran sa school. At wala pa akong stable na hanap buhay noon. At kailangan ko pa yung suporta ng magulang ko noon. Kasi nag-aaral pa ako. Kaya napilitan akong mangutang. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong tumulong sa akin noon na mabayaran yung utang ko sa school. Yun yung last na naalala ko na nangutang ako sa tao na malaking halaga. At nabayaran ko rin naman yun. Estudyante pa lang kasi ako noon at mahirap yung sitwasyon ko. No choice ako, saka hindi naman kami mayaman. Pero ngayon, hindi na ako nangungutang sa tao. Pati sa sari-sari store, hindi kami nangungutang. Kasi alam ko rin naman yung sitwasyon ng mga small business owner tulad ng sari-sari store. Kasi nagpapaikot lang din sila ng pera o ng puhunan. Kaya nito nag-business ako, mas naiintindihan ko na sila. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo, palike, subscribe at hit po na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko. Thank you!